Hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya ibinigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Hindi hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kaniyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang isa sa napakamakapangyarihang pahayag sa banal na kasulatan. Isa po ito sa aking paborito at marahil paborito rin ng ilan sa inyo. At ito yung binanggit sa kasulatan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagmasdan ninyo ang kasunod na sinabi ng Panginoon, sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang maparusahan ang sanlibutan,
kung hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Marami sa atin ang nagtatanong, noong isinugo ba ng Ama ang kaniyang anak sa mundo? Tila baga, Father, parang pinabayaan niyang maghirap at magpakasakit sa krus ang anak na nag-iisa. At ang sagot dito, maliwanag na hindi. Ang Ama sa langit kailanman hindi nagpabaya. Lagi kong ang sinasabi, maaaring mas masakit sa isang ama ang makita ang paghihirap ng kaniyang anak. Sa bawat paghihirap at pagpapakasakit ng anak, naroroon ang amang patuloy na dumadamay at kumakalinga. Hindi iniwanan ng Ama si Jesus Nazareno, subalit ipinahintulot ang mga kaganapan dahil mahalaga tayo sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ako sa Diyos. Tayong lahat, bawat isa, mahalaga sa Diyos. Kaya nga, yung pagtingin niya sa atin, isinugo niya ang kaniyang bugtong na anak upang tayong lahat huwag masira at mapahamak. Kaya nga dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya tayo ngayon ay may buhay at umiiral. Dahil para sa Diyos, mahalaga ang ating buhay. Dahil hindi madamot ang Diyos, ipinagkaloob niya sa atin ang mga biyaya at grasya na sa maraming pagkakataon we do not deserve. Maraming bagay, maraming pagkakataon, maraming pangyayari, hindi tayo karapat-dapat. Ngunit, pagmasdan ninyong mabuti, hindi sa kasalanan, hindi ang ating mga pagkukulang, hindi sa kahinaan, tumitingin ang Diyos dahil ang kaniyang sukatan ay ang kaniyang pag-ibig at awa. Ang Diyos ay punong-puno ng kabutihan. Kaya nga niya isinugo si Jesus Nazareno upang magsabog ng awa at pag-ibig sa mundo. Kaya naman nung si Jesus Nazareno naparito sa lupa, siya ang naging mukha ng awa at habag ng Ama. Kaya nga sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, natamo natin ang kaligtasan at kapatawaran. Kaya nga sa kabila ng ating pagtalikod, sa kabila ng ating pagsuway, sa kalooban ng Diyos, tayo pa mismo ang hinahanap upang magbalik loob. Pagmasdan ninyong muling mabuti. Kung tutuusin, pwede namang tayong pabayaan ng Diyos kung gugustuhin niya. Dahil sadyang matigas ang ating mga puso. Subalit, minabuti ng Diyos na hanapin tayo. Hahanapin at hahanapin tayo ng Panginoon sa kabila ng ating karumihan at kasalanan. Dahil ang nais ng Diyos, tayo ay magbalik loob. Sa tuwing tayo'y magbabalik loob, pinagkakalooban niya tayo
ng bagong puso at ng bagong pag-asa. Binibigyan tayo ng Diyos ng bagong lakas at bagong dangal. Lilinisin niya ang ating kasalanan at mga pagkakamali. At ang Diyos hindi magdadalawang isip na pagkalooban tayo ng bagong buhay upang makapamuhay muli ng tama at nararapat. Kaya mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, sa Diyos natin matatagpuan ang tunay na pag-asa. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan at kapatawaran. Maliwanag ang sabi sa Ebanghelyo, hindi sinugo si Jesus Nazareno upang hatulan tayo, kung hindi upang iligtas tayo. Ibig sabihin, laging narito si Jesus Nazareno upang alalayan tayo sa ating buhay, upang sa ating pagkakamali, mayroon tayong pwedeng takbuhan, upang sa mga pagsubok ng buhay, may aalalay sa atin. Ang tangi lang namang nating gagawin, tayo ay umasa, umibig, at manampalataya sa awa at habag ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, walang nais ang Diyos kung hindi ang ating ikabubuti. Kaya yung mga panalangin nyo, walang-wala yan. Bakit? Nabigay nga ng Diyos Ama ang kaniyang bugtong na anak. Yung maliit na panalangin pa kaya ninyo, ang hindi niya kayang ibigay. Kaya ang kailangan lang natin sa araw-araw, iba yung pag-asa at pananampalataya sa may kapal. Amen. Amen.